Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang Lord. Yung palakpak na para sa Lord. Amen. Hallelujah. Ang sabi po niya sa Psalms 118:1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. 4 na beses po yung sinabi. Dahil talaga naman pong napakabuti at napakatapat ng Panginoon. Bawat araw, sinusustain niya tayo, tinatawid niya tayo, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, ano man yung mga kalagayan natin, tinatawid niya tayo at pinagtatagumpay niya tayo, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, lagi niya tayong sinasamahan. Amen. So, karapat-dapat lamang na ngayong linggo, ipadama natin yung ating gratefulness sa Kanya, purihin natin siya, pasalamatan natin siya ng ating buong puso, ng ating buong lakas dahil siya lamang po ang karapat-dapat. Amen. So ngayon po ay darako po tayo sa opening prayer. Panguna po tayo ni Sir Arceli. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy po nating purihin at pasalamatan ng Panginoon dahil tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Dahil tayo po ay naririto upang siya'y purihin at pasalamatan. Kaya patuloy po nating ibigay ang pinaka-the best na papuri na nararapat para sa ating Panginoon. Yes, Holy Spirit, we welcome you in this place. Simula noon hanggang ngayon, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyong biyaya at pagmamahal. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, walang hanggang papuri, sa iyo iaalay, walang hanggang pasasalamat, sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ika'y tapat, yes, oh Jesus, hallelujah. Sa bawat araw, Panginoon, sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay.
sa bawat araw. Yes, oh Jesus, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, Panginoon, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri. Ating pong awitan ng Diyos na buhay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilat makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, pinupuri ka po namin, napasalamatan, at dinadakil ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Na kami, Panginoon, ay makapagbalik ng pagsamba sa iyo. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo po sa aming buhay, Panginoon. Kami, Lord, ay makasalanan. Kami, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo. Ngunit, Panginoon, yung pag-ibig mo ay binibigay mo po sa amin. Sa oras na ito, Lord, pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Upang, Lord, yung mga pagpapala na pagkakaloob mo sa amin ay karapat-dapat po namin matanggap. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin ang aming gawain, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, yung mga tatayo dito sa harapan. Higit lalo, Panginoon, yung magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat. Tunay nga na napakabuti mo po sa aming buhay. Wala po kaming ibang ipagmamalaki, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, na aming Diyos, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, kami rin po
Church! Handa na po ba tayong magpuri at umawit sa ating Diyos na buhay? Amen! Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na dakila at tapat. Hallelujah!
pasalamatan. Yes, so Jesus, we worship you, O God. Hallelujah. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Hari, Panginoon, na nagmahal sa amin. Ikaw ang Hari, Panginoon, na nagligtas sa amin. Kaya nararapat kang papurihan at pasalamatan, Panginoon. We worship you, O God. Hallelujah. Tuloy ka namin pinupuri, O Diyos. Yes, Jesus. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Ibinigay mo ang buhay mo. Ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong habag at biyaya. Yes, Jesus. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Sabay-sabay po nating uwitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang Hari ng buhay ko, ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka,
Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama. Is this working? Yes, Lord, we worship you, Father. We give you glory, we give you praise, we give you honor, O God. Lord, Holy Spirit, we invite you, inaanyahan ka namin, Banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Manguna ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, inialay po namin sa iyo ang service na ito, Panginoon. Nandito kami hindi pa man sa anong bagay, kundi para itaas ang iyong dakilang pangalan ng Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Alpha at ang Omega, mula noon hanggang ngayon. Ang katapatan mo ay walang katulad. Lord, dalangin ko po sa pagbahagi na iyong mga salita. Bigyan mo po ako ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Ang nais mo lamang pong sabihin ko, ang aking masabi, Panginoon, ako po'y maibaba sa kabababaan at ikaw ang maitaas sa kataas-taasan, Panginoon. Banal na Santong Espiritu, anoint my mouth, O God. Thank you for your words. Dahil ang salita mo ay anointed na, Panginoon. At hindi ito babalik ng hindi gagawin ang kalooban mo. So salamat po sa umagang ito. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa at marinig ang salita mo na nais mong ibahagi sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat at lahat po ng mga kapatid natin na naririto. Yun din po ating mga kapatid na nakikinig online. Natunay nga po ako rin na isa sa mga nakikinig online, hindi nyo nakikita. Pero behind the scene, nandun po ako nakikinig sa inyo at nakikiisa sa Sunday service every Sunday. Amen. Minsan kung di ko man po mapanood ng actual, ay inaano ko po siya yung recorded. Amen. So magandang umaga po ulit. Welcome po sa lahat ng po ng ating mga kapatid na narito. Tunay nga po na lubos po kami nagagalak. Nandito po ang aking mahal na asawa, si Fred. Amen. Salamat po sa kanyang suporta at ang aking handsome na anak, si Daniel Niegos. Yes, purihin po ang Panginoon. So I'm so happy na nandito po sila na kasama po nating sumasamba sa ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, ang title po natin actually, it's Build to Last. Amen. Paano po ba tayo makakapagtayo ng isang bagay na magtatagal, na hanggang sa mamatay na tayo, ay meron pa ring kabuluhan? Amen. That has significance, na may kabuluhan for eternity. Tunay nga, pinagpe-pray ko po, ang daming pumapasok sa isip, nagpe-pray po ako, pero ito talaga build your life upon the Lord. Be strong in the Lord. Amen. So, meron po akong disclaimer sa message ko na ito. Di ba uso ngayon yon yung disclaimer? Sa mga vlog, sa mga Facebook. Ang disclaimer po, ibig sabihin, yung passage na ito, hindi ito yung sinasabi niya. Sabi ko po dito, these passages that naituturo ko po sa inyo, paint a fuller picture of Christian judgment, not for salvation, but for rewards and accountability. Ibig sabihin po, yung message ko ngayon ay napapatungkol sa mga Kristiyano na, yung mga naligtas na sa Panginoon. Ito yung mga, kasi po ang teksto natin ay sa Korinto, so si Pablo, tinuturuan niya yung mga believers sa Korinto. So ito po yung sabi nga po, para maintindihan natin ng mahalaga ang isang teksto, for that text to be understood, we need to know the context. Ang context po, ano po ba yung background ng isang
ng isang, yung sa Biblia po, kung paano po ba ito sinulat, bakit po ba ito sinulat. So sabi po dito, yung context po ng ating teksto, babasahin ko po yung teksto natin. Ito po yung sa Corinth. Amen. Okay po ba? Yan, ito po. Ang teksto po natin ay sa unang Korinto 3:12-15. Sabi po dito sa English muna po babasahin ko. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. The fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, they will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he will be saved, but only as through fire. Sa Tagalog po, kung may magtatayo sa pundasyong ito na gamit ang ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy, tuyong damo o dayami, makikita kung anong klase ng trabaho ang ginawa niya sa pamamagitan ng apoy sa araw ng paghuhukom. Ang apoy ang magpapakita kung ano ang kalidad ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masusunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya, ngunit katulad lamang ng isang taong nakaligtas sa apoy. So sinasabi po dito ni Pablo na yun nga po, meron po tayong rewards based dun sa, tayo na po ay believers, based dun sa mga pinapagawa sa atin ni Lord dito sa lupa, kung nagawa po natin according to His will, meron po tayong gantimpala. Ngunit kung kumbaga ito po ay superficial lamang at katulad ng hay or wood, ng mga dayami, tunay nga na ito po ay mababurn ng apoy at hindi po magtatagal to eternity. So dito po, yung context nga po nito, ulitin ko, this was written for the believers in the Church of Corinth, who were already considered righteous before God. Ibig sabihin po, gusto ko pong dito na tayo po ay naligtas hindi dahil sa ating gawa. Nais ko pong liwanagin yon. Kaya nga sabi ko po, ang kontekstong ito ay pag nakakilala na po tayo sa Panginoon. Sabi po dito, in these verses, Paul rebukes the Corinthian church for being divided and prioritizing human leaders over God. They are like infants in Christ. Paul is talking to the believers of Corinthians about Christianity, ministry, and life built on the foundation of Christ. Sabi po dito, this is about believers, not unbelievers. Salvation is not by works, but by grace through faith in Jesus. Secure po ang salvation natin sa Panginoon. So, nais ko po talagang paanohin yun na tayo po ay naligtas lamang sa grasya ng Panginoon sa pamagitan natin, pananampalataya natin sa Kanya. Hindi po dahil sa ating mabubuting gawa. Tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil ligtas na tayo. Yun yung bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. So, pupunta po ako dun sa main, sabi po natin, ang topic po natin is build to last, di po ba? At ayon po sa Hebrew word, ang Hebrew word po ng build ay bana. Ibig po sabihin nito, ito yung parang merong kang physically, alam po natin yon. Siyempre, gumagawa ka ng bahay, nagbibuild ka ng bahay. Pero spiritually po, or sa Bible po, usually pinipertain ng build. Ang ibig sabihin ng build is yung nag-iiwan ka ng, gumagawa ka ng legacy. O, di po ba? Ano ba yung maiiwanan mo sa mga pamilya mo? Ano ba yung legacy mo as a person? Paano ka ba nakikilala? Amen. At yung structure ng buhay mo at yung paglago mo sa Panginoon. So ito po yung ating talalakayin ngayong umaga. Amen. So dito po sabi po dito, ulitin ko po, now if anyone builds a foundation with gold, silver, and precious stones, ito po yung dapat i-build ng buhay natin. Ang gawin natin sa buhay natin. Ang buhay natin, yung mga
paglilingkod natin sa Panginoon ay dapat gawa sa ginto, pilak at mahahalagang bato. Merong pong tatlong bahagi na nais akong ibahagi sa inyo sa umagang ito. May katanungan po tayo. Paano po ba tayo mag-build? Paano po ba mag-build ng isang pundasyon na matatag, na kahit anumang dumating sa buhay natin, hindi tayo susuko, hindi tayo magi-give up sa ating pananampalataya, and that we won't give up on God. Normal yun minsan nanghihina ka, pero sige tuloy ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Unang-una po is Jesus Christ, our only sure foundation. Pag wala po si Jesus sa buhay natin, kahit gaano po tayo kasikat, kahit kayong pinakamayaman na tao sa buong mundo, kahit tayo po ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, kung wala po si Jesus, wala rin pong kabuluhan. Meron nga po isang sikat na, kilala niyo po siguro si Elon Musk sa buong mundo, di ba? Siya yung may-ari ng mga e-cars and everything. Napakatalino niya. Siya yatang pinakamatalinong tao ngayon, no? Sa buong mundo. And yet, hindi niya kilala ang Panginoon. Kaya alam niyo po, gabing-gabi, pinananalangin po siya namin ni Doc Fred. Kasi sayang, kahit yung billions of money. I mean, he could buy the whole world if he wants sa pera niya. And yet, hindi siya ligtas. Kumaga wala siyang foundation. Di po ba? Ang mundo ay guguho. Ang anong sabi nun? Ang araw, ano yun sa Tagalog, nahirapan po eh. Heaven and earth will pass away. But only, di ba? Kung ano lamang po yung nakapundasyon sa Panginoon, ang kanyang mga salita, ang hindi lilipas. Sabi po sa unang Korinto 3:11, sabi doon, for no one can lay a foundation other than which is laid within Jesus Christ. Dahil wala ng pundasyon na maaari pang ilagay, kundi si Jesucristo. Tanungin mo nga yung kapitbahay mo, pundasyon mo ba si Kristo? Amen. Kailangan i-check natin. Baka hindi pala, di ba? Baka ibang source of ano mo. Kailangan po, lalo na ngayon, marami na kayong naririnig sa social media. Madaling pasukin yung isip natin. Ay, sabi ni ito daw ang totoo. Sabi ni ganito, ito daw ang totoo. Pag hindi po Diyos si Kristo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo, pag dinideny niya yon, hindi po yun natin papaniwalaan. Kundi po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, sila lamang po ang ating Panginoon at pundasyon. Sabi po din po dito sa Isaiah 28:16, therefore, this is what the sovereign Lord says, look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Biro niyo po, Isaiah, hindi pa pinapanganak si Jesus noon, di ba? Sinasabi na ni Propeto Isaiah, kasi mga Israel, ang dami nilang Diyos-Diyosan di ba? Gumagawa sila ng Diyos ng mga baka, minumold nila yung sarili nilang Diyos. So, ang sabi ni Isaiah, darating ang panahon, meron na akong ipapadala, merong ipapanganak na siya lamang ang tunay na pundasyon. Ang sino mang magbigay ng buhay sa Kanya, siya ang hindi matitinag. Amen. Di po ba? Biro mo yun, propesya yun at naganap. Sabi po sa Tagalog, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Sabi ni Isaiah yon, naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan. Subok. Di ba gusto natin? Subok na matatag. So, sino yon? Si Jesus lamang. Ang subok na matatag. Huwag na po tayong tumingin kung saan-saan. Sa ibang tao, bago po tayo pumunta sa ibang tao, pumunta po tayo kay Jesucristo. Siya ang subok na matatag, mahalaga na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi maipapahiya. Amen. Di po ba nakabuka? Alam ko po dito napakarami ng dumanas ng mga pagsubok. Kailan naman, di ba, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Grabe, kung hindi po natin mabibilang, di ba? Time after time, pagsubok after pagsubok, financial man yan, pagkakasakit, pag-aasawa, pag-aaral, laging nandyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Iwan man tayo ng pinakamalapit na tao ng buhay natin.
Pero si Jesus, kahit po kamag-anak, pwede nila tayong iwan. Mismo ang asawa mo, di po ba? Pwede tayong iwan. Pero ang Diyos na si Jesu Kristo, hindi niya tayo iiwan magpakailanman. So, ito po ang sinasabi ni Pablo sa Efeso 2:19-21. Ito po ang kanyang parang ina-admonish sa atin na gawin natin. Sabi niya, build on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. Amen. Sa Tagalog po, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay sa mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Hindi ko po alam kung lahat po dito ay nakakakilala na sa Diyos. Pero sa atin pong magkakapatid na naririto, tunay nga na, kaya tayo magkakaano, di ba? We are bond in the love of God. We are united in the Spirit of God. Tayo ay pinagkaisa dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Minsan nga po, mas malapit pa yung spiritual na connection mo kesa sa connection mong laman di po ba? Dahil yung Espiritu ng Diyos ang napag-iisa sa atin. So sabi nga po, di po, katulad po ng mga apostol, talaga pong ang foundation natin, si Jesu Kristo, His death on the cross, His resurrection, at ang salita ng Diyos. Jesus is the foundation of the church. Siya po ang basihan. He is the basis for determining the measurement in the remaining construction. Jesus is the standard of measure and alignment. Di po ba pag meron tayong mga desisyon sa buhay, meron tayong gagawin, even sa ating faith, wag po nating ikumpara yung sarili natin sa iba. Ang measurement lang po talagang ibinigay ng Panginoon. Hindi ko na po sinama yun dun sa Isaiah Si Jesu Kristo ang plumb line, ang kanyang salita. Sino po ba ang nagko-construction dito? Thank you po. Ayan. So, alam niyo po ba yung plumb line? Yung linya yun, si Kuya Fer, umuoo siya. So, alam niya to. Ano siya carpenter. Yung hulog. Oo, hulog. Opo. Alam niyo yung hulog, may tali yon, may linya yon. Tapos, meron siyang cone. No, yung triangle sa baba. So, si Jesus, yun yung measurement ng mga gumagawa ng building. Doon lahat nakabase kung diretso. So, tayo po, pag kumakaliwa, kumakanan, wala po, kaya pala tinatawag, wala ka sa hulog. Kasi, ang Panginoon lamang po ang sentro. Pag ang salita niya, ito ang salita niya, ang Biblia, sorry po, digital Bible. Pero kung meron po tayong paper Bible, siya yung basihan, ang salita ng Diyos, the Word of God, siya yung ating plumb line. Anything that does not correspond with the Word of God, pagdudahan po natin yun at wag po nating paniniwalaan. Siya lamang po, lalo na po ngayon sa age of social media, tunay nga na maingat po tayo sa pagkukumit, sa paniniwala, sa pagsunod. Basta po ang salita ng Diyos ang ating batayan. Sabi po dito sa unang Korinto 2:1-5, okay lang po ba? Medyo mahaba yung mensahe ko. Gising pa po sila. May kalabitin mo yung kapitbahay mo. Oy, gising na. Amen. Mga kapatid, sabi po ni Pablo, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ito yung sa Korinto, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat nang ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo, maliban kay Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Di po ba si Pablo na yon, napakahusay, napakatalino, napakagaling na ano po siya, na kumbaga he's school
nag-aral po siya sa Torah, yung biblical scriptures po sa Israel. Pero sabi niya, wala akong maipagmamalaki, I am dung, I am even nothing. Sabi niya, kundi ang tinataas ko lang at ang nais ko lang itaas at malaman na maliban kay si Kristo lamang at ang kanyang kamatayan sa krus. Sabi niya, noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. So, bakit po salamat. Kaya po, bakit po sinasabi ni Pablo yon? Dahil gusto niya ang ating pananampalataya, kumbaga yung plumb line natin, yung ating hulog, hindi tao, hindi leader, hindi yung pinakasikat na magaling na worker, kundi even yung magaling magsalita. Hindi po 'yon. Sabi niya, ang inyong kahit si Pablo, 'di ba? Ayaw niya ng attention sa kanya. Sabi niya, hindi ako, sabi niya, ako ngayon nanginginig, ako'y natatakot. I'm trembling in bringing you the word of God dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. Sabi niya, dito sa huli, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sabi ni Pablo, sino ang ating talagang pundasyon? Sino ang tunay na hulog ng buhay natin, ng plumb line? Tanging ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, tunay nga po, di po ba, merong sa Bible, sa Matthew yun, in passing lang sasabihin ko, di ba, yung mga nag-build na hindi sa rock. Di ba? Dumating yung alon, dumating yung unos, hangin, nabuwal po eh. Pero yung nag-build ng kanyang tahanan sa bato, ang rock, which is ang Panginoong Hesukristo, ay nanatiling nakatayo sa kabila ng bagyo at unos. Yung pangalawa po, amen. Meron po akong drawing eh. Maganda to eh. Sayang nga hindi ato. Tingnan niyo po, di ba? Si Kristo, ang pahanulukang nasa likod pala. Si Kristo, ang pahanulukang bato. Amen. Di po ba? Kaya lang matatag dahil nandun si Kristo. Amen. Yung pangalawang puntos ko po is, choose the right material for building. Choose quality over quantity. Amen. So, tanong nyo nga po sa kapitbahay nyo, ano bang building materials ang ginagamit mo ngayon? Mag-check ka nga. Baka naman dayami yan, ha? O baka naman tuyong damo. Di po ba? O kaya ay gold naman. Gold po is yung ginto. Di po ba? O pilak ba yan? Or silver? Or mahalagang stone? Di po ba? Pag po kasi sinabi nating hey, ito po yung dayami, yung dayami ba yun? Oo. Ano ba sa Kapampangan yun? Yung are, yung straw, yun po yung dayami. And wood, yung kahoy, di po ba? Yun yung mga poor quality of construction. Di po ba alam ng mga engineer yan, construction? Kumbaga, hindi mo gagamitin yun kasi nasusunog, nasisira, inaanay, di po ba? Lahat. Opo. Pero, these are poor quality materials. They do not endure. They are perishable and inferior. And they can be easily destroyed. So, sa buhay po natin, di po ba? Tingnan natin kung tayo ba. Let's evaluate ourselves. Even myself. Kumbaga, before ko po ito sabihin sa inyo, sa akin muna po talaga ini-speak ng Panginoon. Na ano ba ang buhay mo? Sa ano ba ang ginagamit mo sa pag-build mo ng buhay na nais ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. At saka po, ang hay, wood, and straw are cheap, they are shallow. Ang sinisimbolo po dito ng hay, wood, and straw, these are shallow and worldly deeds, teachings, and ministry efforts. They are not rooted in eternal truths. Sabi po dito, ito po yung mga false teachings, yung mga superficial effort sa paglilingkod sa Panginoon with wrong motives.
or personal glorification. Sabi po dito, yun po palang mga, para maintindihan natin, representation lang po yun yung dayami, damo, tuyong damo, at straw, nire-representa lang po nun yung mga gawa na hindi nagtatagal. Ano daw po yun? Yung mga makamundong gawain, yung mga makamundong laman, yung mga pagtuturo na false teachings na narinig po natin na hindi nagpipreach ng Kristo. Yan po yung mga wood, nasisira yan, hindi yan magtatagal. Yung pong mga, halimbawa, naglilingkod po tayo sa Panginoon, pero hindi out of love, just because we want to be recognized, or meron po tayong ibang motibo. Yun po yun. Katulad po, ang isang example po niyan yung mga kulto, di ba? Dahil hindi po usually yung leader po ang nagiging Diyos ng mga tagasunod, hindi po si Kristo. Kaya, kumbaga, ang pundasyon nila, hindi po totoo, di po ba? Kaya, maging matalino po tayo sa pagsunod sa mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Opo. Ito pong mga material na ito pong mga ginagawa natin, mga makamundong bagay, yung mga hindi po natin pagsunod sa Panginoon, at mga bagay po na ito po ay madaling mawawala at masusunog po sila. These materials, yung hay, wood, and straw, they will not stand the fire of the judgment day of Christ, and you will lose your eternal rewards. But you will escape fire. Di po ba sa binasa natin kanina, sabi kanina, na mapupunta po tayo sa langit, pero barely. Gusto po ba natin yon? Parang nakasabit ka na. Barely. Di po ba gusto natin na biro mo, binigyan ka ng Diyos ng 70 years, or 50 years, or 30 years dito sa lupa. Gusto mo ba na masayang lang yung buhay mo? Na ang ginawa mo lang yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So pinapaalalahanan po tayo ng Diyos ngayon na wag po tayong bumuo ng buhay na gamit ang mga bagay na nandito sa, not literal po, sa mundo. No? Yung sinabi ko pong example kanina. On the other hand naman po, sa kabila, yung pong gold, silver, and precious stones, nire-representa po nito ang high quality, di ba? And enduring materials. Napakamahal po ng gold ngayon, di ba, Daddy? Sobrang mahal po ng gold ngayon, lalo na sa panahong ito. Kasi nga po, it is a precious material. Bihira lang po siya. Pag ikinumpara mo po dun sa kahoy, dayami, at grass, wala pong panlaban yon, di ba? They're total opposite. Kaya nga po, yung elements na ito, yung gold, silver, and precious stones, they are lasting, they are valuable, and they are spiritually solid work. Ito po yung mga ginagawa natin na binibigay natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod ng taos-puso sa Diyos, nakikita niya yon. Kung bawa, talent mo, nagtuturo ka with all your heart. Talagang binibigay mo ang lahat, or talent mo, magluto, or mag-serve ka. Nakikita ng Panginoon yun. Yun yung gold. Na akala mo wala kang premyo. Pagdating mo sa langit, magugulat ka. Meron ka palang corona just because of that. Di po ba? So wag po tayong okay, ikaw yung driver sa church. Dinadala mo yung mga tao sa gawain ng Panginoon. Di po ba? You're serving the Lord with all your heart. Tunay nga po, yun po yung mga goal, that you serve the Lord, you love the Lord, without expecting anything. Kahit walang pumalakpak sa'yo, kahit walang nakakakita sa'yo, patuloy ka pa rin maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Anong oras na po ba? Amen. Okay pa. So, tatlo po yun. Ayoko pong mag-focus tayo dun sa mga pundasyon like yung wood, grass, and yung isa, dayami. Nasabi ko lang po yun para at least alam natin. Ang gusto ko po i-focus ngayong umaga na ano ba yung gold, yung silver, and precious stones. Ito po yung piliin natin na magbuo or mag-build ng buhay natin sa Panginoon. Ang gold, sinisimbolo po niyan is purity, royalty, and value of Scripture. So, tunay nga po na purity, namumuhay po ba tayo ng may kabanalan sa Diyos? So, hindi po mga kabataan, tignan nyo, to be pure, maging holy, kahit na ang daming tukso sa inyo, sa school, or sa barkada, pero sinusunod nyo pa rin na maging pure and holy
in the eyes of God. Kahit tinutokso ko ngayon, tinututsa ba yun? Oo, ng mga kaibigan nyo. Okay lang yon kasi merong gantimpala si Lord sa inyo na naghihintay sa langit. Dahil you stood on your ground, I will be pure for the Lord until the day I will meet the person that God has prepared for me. Di po ba? Amen. O yun namang royalty, di po ba? Ito yung ating kalagayan sa Panginoon ngayon. Tunay nga dahil anak na tayo ng Diyos, nais niya na mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. May purity at higit po sa lahat, ang tunay nating goal, lahat, ay ang ating ang salita po ng Diyos. Ito talaga yung binahasi natin na ating buhay, kaya po kailangan nating magbasa araw-araw ng salita ng Diyos, or minsan kung busy ka, basta make it a point na pag-aralan po ang salita ng Diyos. At dito po natin ibase ang ating buhay. Yan po yung mga gold. Sabi nga po dito, ang simbolo din ng gold is sound doctrine, deep devotion in the Lord, and sacrificial love. Pag meron po tayong deep devotion with the Lord, that is gold for God. Oh my, ang anak ko na to. Kahit anong dumating na pagsubok sa kanyang buhay, kahit walang pera, maglakad yan sa church, pupunta yan. Itong anak ko na to, kahit mapahiya, ibabahagi niya ang salita ng Diyos. Those are gold for the Lord. Hindi ka pinanghihinaan ng loob. Yung sacrificial love, di po ba ng mga magulang, na nais dalhin ang kanilang mga anak sa Panginoon. Nagtsatsaga sila every week. O pumunta kayo sa church kahit gisingin mo. Minsan tumataas pa yung boses mo, di po ba? But you try to bring them to the Lord. Those are gold for the Lord. Yan po yung mga bagay na may gantimpala at magtatagal. Isa pa pong example, yung teaching God's Word accurately. Alam niyo po, pag tinuturo natin ang Panginoon, ang salita ng Diyos, naaayon lang sa salita ng Diyos, tunay nga po na meron pong reward yan, na talagang makikita ng Panginoon na tayo ay mabuting katiwala, na hindi tayo nasusway ng mga doktrina na naririnig natin around us. Another po is living with integrity. Ibig sabihin po na pag may nakikita, ganun pa rin tayo. Di po ba? Kung ano yung ating sinasabi, yun po yung ating ginagawa. Kung ano yung ginagawa natin pag walang nakakakita, yun din po yung ginagawa natin pag may nakakakita. So may reward po tayo doon. So halimbawa po, talagang naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi tayo na, oy, thank you kapatid, thank you brother, thank you sister. Or hindi po tayo napansin. Okay lang po yun. Kasi mas malaki po ang reward ng Diyos sa atin sa lupa. Di po ba sabi niya, yung mga pinuri dito sa lupa, wala na yung gantimpala nila. Actually, yun na yun. O di po ba? Pagdating sa langit, wala na yung gantimpala. So, mas maganda na hidden talaga yung gantimpala mo. Na, wow, magsusurprise si Lord sa iyo once you get to heaven. Magugulat ka pa, Lord, wala naman akong ginawa Bakit meron akong reward? Pero dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon, lahat ng reward na yun na ibibigay natin sa Kanya, ay ilalagay lang po natin sa Kanyang paanan. Tayo po ay luluhod sa Kanya at we will lay down our crown because only one is worthy, the Lamb of God, Jesus Christ, the Lamb of God. He alone is worthy to be praised. Di ba ang lungkot siguro pag nasa langit ka, gusto kang mag-offer kay God, wala kang may offer, diba? Pero syempre, masakaya nandun ka, you're with Jesus. Pero syempre, you want to give Him everything because of His love, because of His goodness, because of the salvation na binigay niya po sa atin. Ang panghuli pong example ng gold, when you are being tested by fire and trial, and you chose to trust God amid the suffering, and you do not turn bitter. Ibig sabihin po, yung mga taong dumadanas ng matinding pagsubok,
hindi ko po kilala, wala po kami dito, so hindi ko alam ang mga pinagdadaanan nyo ng mga taong naririto or ng mga nakikinig online. Tunay nga na magpakatatag po tayo. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Kasi pagkatapos po tayong sinubok katulad ni Job, magtatagumpay po tayo. Sabi nga po ni Job, di ba, bago siya sinubok ng Panginoon, dati naririnig ko lamang ang Panginoon. Ngayon, nakikita ko na siya at nararamdaman. Di po ba? Before, I only heard Him. Now, I see Him face to face. Di po ba? Siyempre, wala pong may gusto ng trial. Pero dun po tayo mapapalapit at papatatag ng pagsubok na yon. Di po ba ang gold, dinadaan yan sa fire sa apoy bago siya maging gold. So, ganun din po ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yung silver po, pangalawa, yung silver, ano po ba ang parang symbolism nito? Alam niyo po ba ang silver ay ginamit yan sa paggawa din ng Tabernacle of Solomon? Kasama siya po, yung tabernacle na ginawa ni Solomon for the Lord, na Tabernacle of Solomon. Tabernacle of the Lord na ginagawa po nila. Doon po sila nag-o-offer, meron po yung mga silver, mahalaga din po yung silver. Ano po ba ang sinusumbuli ng silver? Sinusumbuli po nito ay service, ang paglilingkod, wisdom, yun po yung karunungan na nagmumula sa Diyos at faithfulness. Amen. Meron po dito, katulad ni Nana Lourdes, so yung mga talagang faithful sa Panginoon, kahit maedad na, sila Inda, sila Tatang, di po ba? Si Tita Aida, di ba? Na talagang patuloy na naglilingkod sa Panginoon, bagamat may nagkakaramdaman, maraming nangyari sa buhay, pero patuloy pa rin pong lumalapit sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi din po dito, it represents a life of consistent obedience and humble ministry to others. So ang silver po pala, ang buhay natin ay binibuild natin through silver if we are obedient to the Lord. Yung masunurin po tayo. Kasi po ba silver, ang character din nito is very, strong, very resilient. Hindi mo siya madaling masira. Talagang strong. So yung pagsunod po natin sa Panginoon ng patuloy ay kinalulugod po ng Diyos sa ating buhay. At ang ating pong mapagpakumbabang paglilingkod sa Diyos, nakikita niya po yun. Halimbawa po, yung you're serving quietly and faithfully in a local church dito. Di po ba? May mga naglilingkod na hindi naman nakikita, nagsusupport financially, or kahit ano man po, naglilinis ng church, yung mga batang tumutugtog, kung ano man po yung natin na gift na binibigay sa Panginoon, ito po yung mga silver na pinapahalagahan ng ating Panginoon. Nakikita niya po lahat yun. Hindi po yun nasisira. Pangatlo po yung precious stones. Doon sa isang translation sa ESV is costly stones. Kasi di po ba, pag precious, hindi mo basta mabibili yan. Mahal po yan. Katulad ng mga diamante, yung mga ruby ba yun? Yung mga ganun po. Opal, emerald. Mahal po yan. Sabi po sa Pahayag 21:12, ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader na may 12 pintuan at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, haspe. Ikalawa, safiro. Ikatlo, calcedonia. Ikaapat, esmeralda. Ikalima, sardonyx. Ikaanim, corallina. Ikapito, krisolito. Ikawalo, beryl. Ikasyam, topaz. Ikasampu, chrysopraso. Ikalabing-1, jacinto. At ikalabing-2, ametista. Di po ba? Si Lord mismo, yung New Jerusalem, ay nilagyan niya ng mga precious stones. Ito po yung sa Revelation. Yung New Jerusalem po, di po ba, bababa dito yun sa langit. Pag end of time na talaga, na magro-rule na po ang Panginoon. Biro mo, ayon po dun sa pinag-aaralan namin sa Beauty of God, itong mga stones din na to, meron pong kahulugan yan. Yung pong mga
like emerald, topaz, yung sardino, yung red, yun yung fiery love of Jesus. Tignan nyo, kaya akala nyo minsan mahilig kayo sa alahas, kasi galing yun sa desire natin eh. Si God kasi He created us to appreciate the beauty, and that beauty is from the Lord. Di po ba? Kaya pag namali ang turn sa iba, i-turn lang po natin sa beauty ng ating Panginoon. Di po ba kaya tayo nag-aalahas, naghihikaw? Di ba magandang tignan? Kasi it shows beauty. It shows kagandahan. So, yung po mga precious stones, yung buhay natin, pag gawa sa precious stones, halimbawa po, yung testimonya po natin, maganda po ba? Yung mga pinapakita po natin na anong tawag daw, gawi, ayon po ba sa gawi ng ating Panginoong Hesukristo, yung po bang ating character ay ayon po ba sa salita ng Diyos? Di po ba? Biro nyo po katulad dito, yung 12, di ba? Yung 12 disipulo, biro mo, meron silang representation doon. Yun yung inheritance ni Lord yung New Jerusalem. Di ba sila, they are fishermen. I mean, di sila natapos, gusgusin yung mga damit nila, wala silang kayamanan. Pero di ba sila, nandun na sila sa langit. Tapos sa New Jerusalem, may part sila. How much more na, wow, si Lord hindi niya lang gusto na maligtas ka lang sa apoy, na maligtas ka lang sa impyerno. Ang gusto niya, i-honor ka niya. Di ba kung dito sa lupa, hindi ka nakareceive ng honor na ninanais mo, huwag kang mag-alala. I-honor ka ni Lord pagdating mo sa langit. Hindi mo alam. Ako, favorite color ko, baka bigyan ako ni Lord ng blue. Ano ba, blue is topaz, di ba? Kaya nga, so don't worry, wag kang panghinaan ng loob. Merong nakalaang ginto, baka nga ginto pa, hindi lang ginto. Silver and gold and precious stones. Naalala ko po na naginip ako nun sa Inda. Naalala ko lang ngayon, na naginip ako sa Inda, nasa langit. Tapos merong baul na malaki. So alam niyo po sa baul, mga precious stones, gold, red, ruby, blue, tapos ginaganon niya. Sabi ko, wow! Ang galing naman. Sabi ko, ang dami siguro reward ni Inda. Ay, naalala ko lang po ngayon. Actually, wala yun sa teachings ko. So, I know the Lord as tunay nga na, di po ba? Talagang napakabuti ng Panginoon na pag ang buhay natin, pinili natin ang gold, silver, and precious stone sa paglilingkod sa Kanya, hindi po yan mawawalan ng pag-asa. Amen? Katulad din po ng mga kapatid natin na gusto din mga tumulong sa kapwa. Nakikita po ni Lord yan. Di ba si Cornelio, in-honor siya ni Lord. So yung mga may heart to serve, katulad po ni Kuya Ricky, I know he's such a servant of the Lord. His compassion for people is from the bottom of his heart. And I know the Lord will honor him in the way that the Lord wants to honor what he's offering for God. So, purihin po ang Panginoon. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng mga ginawa natin na dahil mahal mo siya, gusto mong maglingkod sa kapwa. Di po ba? Pero nakikita ng Diyos yung yung puso. Ang tao din nila nakikita yan eh. Pero yun nga, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, ano mang mangyari, manalo, matalo lahat. Panalo tayo lagi sa Panginoon. Di po ba? Napakasarap nun. Sige, okay lang kayo. Basta ako, okay ako. Di ba? Kaya nga yun yung matatag. Kahit tignan mo, na-shake ka na. Lahat na, nangyari na. Pero andito ka pa rin, di ba? Kasi hindi naman doon nakalagay ang pananampalataya mo Ang pananampalataya mo nakalagay kay Hesukristo. Amen, amen. Napahaba na po yata talaga mensahe ko. Sorry po. Pangatlo na po ang point. Ito na yung huli. Testing is inevitable. Ka-join na rin po nung kanina yon, di po ba? Sa buhay, how to be strong, ang pagsubok po, hindi po natin yan maiiwasan. Di po ba ang mga building tinetest yan, Kuya Per, di ba? Yung sa, sa Japan, tinetest pa yan for earthquake. Talagang di po ba yung sa Myanmar, nakita natin yung mga building, talagang gumuho. So, ibig sabihin, hindi po talaga yung pandosya nila. So, everyone's work will be tested by God's standard, not human success.
So tandaan po natin, ang sukatan lang natin ay ang standard ng ating Panginoon, hindi ang success na nakikita ng tao. Maaring sa tao po, ay grabe naman yun, napakayaman. Successful siya, di po ba? Katulad ni Elon Musk, yan, si Trump. O, ang maganda po si President Trump, nakakilala na sa Panginoon. Amen. Di ba? So tunay nga po na, kumbaga, hindi po basihan ang success ng isang tao. Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." So ipagsusulit daw po natin yan lahat sa ating Panginoon. So maging matalino po tayo sa paggawa ng mga bagay sa mundong ito, mga kabataan, sa ating mga choices. Alam niyo po, talagang i-honor po ng Lord yan. Halimbawa, naghintay ka, bibigay sa'yo ni Lord yung para sa'yo the best. Higit pa dun sa hinihingi mo. Amen. Di po ba? Sabi dito, it's clear that the fire ultimately represents God's final judgment, but testing can also happen in this life through trials, opposition, challenges that reveal the quality of your faith, motives, and work. Amen. So, sabi nga po, di po ba, halimbawa naman nun, nung testing or trial, nasabi ko na nga po kanina, di ba, kung nagkasakit ka ba, are you gonna be bitter or are you gonna be angry? Or halimbawa po, ikaw yung pastor. Halimbawa, pastor ka ng isang kongregasyon, konti na lang yung miyembro mo, tapos wala kang finances, magpapatuloy ka bang maglingkod sa Panginoon na kahit wala kang sweldo or mahirap talaga yung daan. Ino-honor po ni Lord yun na despite the difficulty, despite the lack, pag nagpatuloy po tayo, dyan po tunay na matetest yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pag ba wala nang nagsabi sa'yo na mag-attend ka sa service, mag-a-attend ka pa ba? Diba? So, yun po yun. Kumbaga talagang itetest yun. Itetest kung tayo ba ay tunay na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Magtatapos po ako. Meron po pala akong question lang. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Mga reflection questions lang po ito. Sa bawat isa, ano po ba ang motibo natin sa paglilingkod sa Panginoon? Yan po yung mga isang question. Paano po ba tayo, ano lang to, thoughts to ponder. Pag uwi niyo po, i-check po natin ang ating mga puso sa panalangin. Manalangin po tayo. Ano po ba ang ating response to trials and suffering? Panginoon, ano po ba ang puso ko pag ako'y sinusubok mo? Pag ako'y nahihirapan? Meron po ba, ang pangatlo, meron po ba akong integrity in moments na walang nakikita? Nabubuhay po ba ako ng katapatan kahit walang taong nakakakita sa akin? Pang-apat, handling of relational conflict. Hinahandle ko po ba yung relasyon ko ng mabuti? Or, syempre, minsan po, di ba, na mayroong mga misunderstanding sa magkakapatid, tayo, mga brothers in Christ, ganon. Are we willing na to hold the grudge? Or piliin po nating magpatawad? Di po ba? So, nasa sa atin po ang choice. Are we gonna forgive or are we gonna hold on to bitterness? If we hold on to the bitterness, yun po yung hay, wood, and straw. Masusunog yun. But if we chose forgiveness, yun yung gold, yun yung silver, yun yung precious stones na i-honor ka ni Lord na ang kahit ang hirap, nagpatawad ka pa rin. Di po ba? Amen. Kahit sabihin ng tao, ay nako, ano naman, ba't mo pinatawad? Di ba? Laki-laki na kasalanan niya sa'yo. Tayo pong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay nabubuhay lamang sa grasya ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, wag po tayong, kumbaga, lahat tayo ay nagkasala dahil lamang po sa habag ni Kristo. Kaya tayo ay naririto. Amen. In conclusion po, basahin ko po ito, sabi ng Panginoon sa Revelation 22:12. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya.
So sa umagang ito, piliin po natin ang buhay ay i-build natin with gold, silver, and precious stone. Meron po ako isang line na gustong i-end. Alam niyo po yung si C.T. Studd, isa po siyang misyonaryo, English missionary from British Europe. Missionary po siya. Sikat siyang player ng cricket, mayaman. Iniwan niya po lahat yon at nagpunta siya sa Africa, India. Nag-mission po siya. Gumawa po siya ng isang poem na tungkol sa Panginoon. Ito po ang nais kong iwan sa inyo. Sabi niya po dito, lagi po itong sinasabi ni Sister Girlie mula nung bata siya. Sabi po doon, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Tanungin po natin, am I doing now? Will it last for eternity? Or it's just for this world? Yun lamang po at sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y patuloy na manalangin. Amen. Tayo po ay tumayo. Pasalamatan natin ang Diyos. Lord, thank you po sa mensahe niyo po na pinabot po sa amin. Napakabuti mo at salamat sa clarity. Salamat sa pundasyon na ibinibigay niyo lagi sa amin. Pinatatatak niyo kami. Salamat sa buhay po ni Dr. Rapay na kinasangkapan niyo po sa umagang ito at nagkaroon kami ng maliwanag na instruction. Salamat sa revelation gifts dahil magtatagumpay po ang bawat isa sa amin. Thank you po, Ama, na nagkasama-sama kami ngayong pong umaga para kayo ay sambahin, awitan, purihin. Patuloy po nating sambahin ang Diyos. Lord, nagpapasalamat po kami dahil naalala po namin ang legacy ng aming mga magulang. Lord, salamat po sa legacy ni Inda, ni Tatang, na ang buong family ay naglilingkod sa inyo. Ito lamang po ang naipamana ng aming magulang at maging sa mga magulang na naririto. Sa lahat po ng naririto, Lord, thank you rin po sa kay Doc Fred, kay Daniel. Salamat po, Diyos. Nagpapatuloy kami. Pinasimulan ng inyong ministry sa lugar na ito. Sa tahanan lang. Ngunit ngayon, Lord, global. Salamat sa global anointing sa iglesyang ito. Sambahin natin ang Diyos. Thank you po, O Diyos, sa mga ama ng tahanan. Ina ng tahanan na nakakonect sa website na ito. Sa lahat po na naririto, nasa live stream, nasa iba't ibang bansa, sa lahat ng mga followers, viewers, Lord, anoint us sa umaga pong ito. Uraba sakakanda sikaraba. Lord, dalawin nyo, bisitahin nyo po ang buhay po ng bawat isa. Salamat sa revival anointing ngayong umaga. Yes, O Diyos. Kayo po'y banal. Wala po kami tinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalang Jesus lamang. Sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Sikaraba, kakanda, sikaraba. Lord, salamat po Diyos sa Holy Spirit. Kuraba, sikahanda, anointing, gift of the Holy Spirit. Kuraba, sakahanda. Salamat po Diyos. Inire-restore nyo. Inire-revive
ang puso ng bawat isa. O Diyos, sinasariwan niyo po, Ama, ang relasyon ng bawat isa. Pinili niyo kami upang gawin ang inyong purpose. Sukura bakakanda. Yes, O Diyos. Lord, lumalakas po ang mga nakihina. Ang mga nalulungkot, sumasaya. Lord, release freedom. Yung mga may sakit, gumagaling. Mula sa ilalim ng kanilang talampakan hanggang ulunan, inihipon niyo po sila. Release freedom. Release healing. Sukura bakakanda sikaraba. Lord, salamat po, Diyos. The anointing of moving forward nagpoplo sa bawat anak mo, sa buong body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. The gift of faith ay nagpoplo ngayong pong umaga. Atmosphere of hope nagpoplo sa buhay ng bawat isa. Anointing of undefeated intercessor ay nagpoplo sa buhay po ng bawat isa. Anointing of undistracted prayer. Kagaya po ng mga salita mo na narinig namin. Sa Jesus lamang ang aming pundasyon. Nakapokus po kami sa Kanya. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Yes, Philippines is for Christ. Ang body of Christ ay magiging vessel of hope. Ang body of Christ ay magiging vessel of peace. Ang body of Christ ay magiging vessel of healing. Vessel of revival. Thank you, Jesus. Salamat po sa anointing of understanding sa inyong salita. Salamat sa power of the Holy Spirit. Lord, madidiscover ng bawat mga anak mo ang gift of the Holy Spirit. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, magmamanifest. Ang mga kabataan, magtatagumpay. Anointing of Joseph, dadaloy sa mga kabataan. Anointing of Daniel, Purabas Sakanda, Yorabas, dadaloy sa buong body of Christ. Magbago-bago man ang gobyerno, magbago-bago man ang panahon, nananatiling intercessor. Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, sa panahon ni Haring Belshazzar, sa panahon ni Haring Dario, hindi natilag si Daniel, nanatili siyang intercessor. Oh, holy, holy forever. Kami po'y lagi po nagpapakumbaba. Sa inyo lagi ang karangalan. Lord, wala po kami maipagmamalaki. Dahilan nyo sa grasya nyo at habag. Kaya po kami nakakatayo. Salamat sa wisdom. Salamat po, Diyos. Sapat na po na malaman namin ang purpose namin sa buhay. Hindi kami aalis sa purpose nyo to love God and to love people. To win soul and make disciple. Salamat po sa umagang ito. Sa kapahingahan ng aming kaluluwa. Ang damdamin ng isang ama. Damdamin ng isang ina. Damdamin ng isang dalaga, binata, bata na ibang lahi. Nakikita niyo po ito. Hindi po nawawala ng kabuluhan. Ang papagal po ng bawat isa. Kagaya po ni Mordecai. Nalimutan niya na ang ginawa niyang mabuti. Isang araw, hindi po makatulog ang hari. At naalala niya yung ginawa po ni Mordecai. O Diyos, salamat po Diyos. I-bless niyo po ang bawat isa. Thank you po sa umaga pong ito. Thank you for revival. Thank you for restoration. Salamat sa mga salita mo pong narinig namin ngayong umaga. At patuloy po namin itong ipamumuhay. At Lord, thank you po na mananatili sa amin yung momentum of moving forward. Ano mang mangyari. Dahil may pundasyon po kami.
ni Kristo. Ang pundasyon namin si Kristo, o Diyos. Kaya, Lord, thank you. Kami at ang aming pamilya, araw-araw, balot ng dugo ni Jesus. Sa lahat po ng naririto, nasa ibang bansa, sa lahat ng mga followers, viewers, balot ng dugo ni Jesus, ang pamilya, ang kanang bawat isa. Even po ang kabuhayan ng bawat isa, balot ng dugo ni Jesus. Maging ang mga tahanan ng bawat isa, balot ng dugo ni Jesus. Maging ang mga sasakyan ng bawat isa, balot ng dugo ni Jesus. Single, tricycle, four wheels, eroplano, barko, saan man po sila pumupunta, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa angka ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sukurabaka, kandasikaraba. Salamat po, Diyos, hindi kami magsasawang lumaban sa panalangin. O Diyos, salamat sa vision. O Diyos, protection sa buhay po ng bawat isa, sa mga kabuhayan ng bawat isa. Lord, bonus na lang ito. Lord, walang magugutom, o Diyos, na mga anak mo. Ang sabi po ni Haring David sa awit 37 verse 25, siya'y matanda na, wala siya nabalita, na sa taong tapat, naging hampas lupa. Lord, bless nyo ang kabuhayan ng bawat isa dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, release promotion. Yung mga anak nila, tapo, aakit lahat sila ng tablado, gaganda po ang kanilang buhay. At higit po sa lahat, kami at ang aming pamilya ay maglilingkod po sa inyo. Lord, salamat po at nakatanggap kami ng inyong biyaya, na inyong salita. Dalangin po namin patuloy na ang aming bansang Pilipinas, kami po ay nagmamalasakit. Hindi kami apektado ng mga narinig namin. Nakikita, napapanood sa mga social media, si Jesus ang may-ari ng bansang Pilipinas. Si Jesus ang Panginoon ng bansang Pilipinas. Sino man po mga nakaupo, pagpalain niyo po sila. Mula sa presidente hanggang sa mga barangay official. O Diyos, kayo ang naglalagay, kayo po nag-aalis. Ang sabi po ng inyong salita, sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, ipanalangin namin ang lahat ng tao, lahat ng namumuno, para magkaroon ng kapayapaan, karangalan ng bayan, o Diyos, at nais niyo po imaligtas ang lahat. Salamat po, Diyos, maging mga OFW, i-bless nyo, at mangyayari, magaganap po ang purpose nyo sa kanilang buhay, maging sa kanilang pamilya. Salamat po ngayong umagang ito, napagpalang bawat isa. Patuloy niyo pong i-bless si Dr. Pay, Dr. Fred, si Daniel. Salamat sa anointing of Abraham. Patuloy po na dumadaloy sa kanilang buhay. Pagpalain niyo sila sa loob at labas ng bansa. Salamat sa prophetic anointing. Salamat sa gift of the Holy Spirit sa kanilang buhay. Sa Niegos family na ngayon ay nasa taludtod, bless niyo sila. Salamat sa protection, salvation, revival. Sa Kanasa family, pagpalain niyo po. At sa bawat pamilyang naririto, kami po ay pinagpala nyo. Kaya kami at ang aming pamilya ay maglilingkod sa inyo sa umagang ito, yung mabuting bagay na pinasimulan nyo sa iglesyang ito. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus, o Diyos. Salamat po sa buhay po ng bawat sa. We are blessed, we are anointed, we are appointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.